So, magandang hapon mga tropa. So, medyo matagal tayo hindi nakagawa ng video sa repair natin or sa assembly kasi medyo busy tayo sa pag-assemble ng unit tsaka mga repair. Ayan. So, hanggang ngayon nga, actually mayroon pa tayong dumating dito na barrel. Pinadala sa atin ito. So, galing pa itong La Union. So, sabi niya kasi sa atin is gusto niyang maging tahimik yung unit niya kasi ang unit niya, side lever na nakatune sa 34 grain na slug. So, sigurado yun, powerize yung kanyang unit. So, malakas talaga ang putok nun kasi masyadong mabigat yung slug na gamit niya, kailangan niya ng power na malakas. Ayan. So, kaya kung silencer lang ang gamit niya, malakas talaga. Ngayon, itong unit niya, so, isa-shroud natin to. So, ito yung dating nakalagay. Ayan. So, naka-sleeve lang pala yung kanyang silencer. Akala ko rin dati naka-shroud kasi ganito ang itsura ng kanyang barrel. Ayan, so nakaganyan. Kung titingnan mo, ako rin, akala ko dati is naka-shroud. So, nung tinanggal ko yung tube, nakita ko yung kanyang muzzle brake, hindi pala muzzle brake, adapter lang para sa silencer tsaka sa diameter, sa inner diameter ng carbon fiber na tube. So, ang gagawin natin ngayon dito is i-shroud natin. So, lalagyan natin siya ng muzzle brake dito. Siguro nasa 2.5 inches. Para tumahimik sa kanya lalagyan ng silencer pa. So, mas tahimik lalo. So, ang ilalagay lang natin dito na sa shroud carbon fiber tube is siguro mga 26 outer diameter lang. So, 24 lang ang kanyang inner diameter. So, okay na yon kasi magsa-silencer pa naman siya para hindi masyadong mataba. Ayan. So, kahit barrel lang padala niya, gagawin natin to ng shroud. Gagawa natin paraan para tumahimik. Ayan. So, ito nga pala yung naging dahilan kung bakit naging busy tayo. Nagpa-assemble kasi sa atin ang tropa. Ayan, so itong unit. Ayan, so itong unit nito is pang laro, pang competition. So kaya makita nyo yung kanyang wood stock is napakalaki. Ayan, tsaka medyo mabigat. Ayan. So 4x4 yata yung kahoy na ito. Ayan, so ang specs nito, siyempre sabihin natin ng specs para kahit pa paano may idea yung mga gustong magbabuo or yung mga gustong magbuo ng sarili nilang unit. Ayan. So, ang unit ni Sir is hammer type. Ayan. So, swing type siya. Ito yung kanyang hammer, stainless. Ayan. So, ang receiver po natin nasa 9 inches kasama yung kanyang hammer assembly, trigger assembly is 9 inches. So, nasa around 8 inches or 8.5 ang kanyang receiver. So, ang kanyang receiver is Airgun Tech. So, ayan. So, makita nyo Airgun Tech WS. Ayan. So, yung unit ni Sir is pang number 3. Pang number 3 na unit ito. Ayan. So, maganda na tong receiver niya. Ang receiver niya is external hammer spring preload. So, kapag mag-a-adjust ka ng hammer spring, so nasa labas na siya. Ma-access mo na siya kaagad. So, alisin mo lang yung kahoy. Ayan. So, next, yung nilagay nating regulator is Cricket. So, Cricket gawa ng Huben. Nasa 1/8 output tayo. So, kung titingnan nyo, yung regulator nyo is parang kamukha lang din siya ng
China tsaka yung Taiwan. So ang internal nito is stainless lahat, pati yung spring disc tsaka yung piston is stainless. Ayan. So yung kanyang tangke is Alsafe Tusing 0.58 liters. So para hindi na siya mabitin sa kanyang tangke. So 0.58 liters to na carbon fiber tank. So hindi makita yung Tusing na logo. So shoutout kay Boss Donald Glema, Tusing dealer dito sa atin sa Pinas. Ayan. So next yung kanyang barrel, ang pinalagay niyang barrel is STX superior liner. Hindi siya heavy yung ano lang, superior liner lang. So 8mm, ginawan lang natin ng paraan para may suksok siya dito sa receiver na 16mm ang inner diameter para sa barrel. So inisleban natin siya ng stainless na tube. Ayan. So meron tayong lock tsaka yung kanyang thread na copper or yung brass. Ayan, maski dito sa kanyang chamber. Ayan. Brass po yung ginamit natin dyan. Parang madulas. Ayan. So, yung barrel niya na STX Superior 600mm. Ayan. So, saktuhan lang yung 600mm kasi kapag ka 700 masyado na mahaba. So, ayan yung pinalagay ni Sir na barrel STX Superior liner. Ayan. So, nilagyan natin muna ng scope para matesting natin. So, okay siya. Maganda siya tumama. Slugman or pellet. So, nilagay natin scope is Discovery na first focal plane 624 by 44 lang ito. Ayan. Naka-low mount lang siya. Ayan. So, ang ganda ng kinalabasan ng unit na to. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda. Ayan, so syempre price cost reveal tayo. So itong unit ni Sir, may kaya kasi si Sir eh. Ayan, so hindi rin biro is gagastos ka dito ng 50 pataas. Or kung may budget ka, kaya mo mag-assemble ng ganito, yung wala ka pinoproblemang budget kung may pagkukuhanan ka talaga. So, around 50 up, depende sa specs or depende sa ilalagay mo sa price. So, pwede naman itong maging aluminum or yung Catalina para bumigat, mas maganda. So, mas maganda latag. So, syempre mas mura yun compare dito. So, sa barrel, ang barrel niya kasi is pang FX, so mataas talaga. So, pwede naman itong locally made lang or yung medyo mababa ang presyo na imported. Kaya siya nagmahal dahil sa tanki din, tsaka sa barrel. So, ito talaga barrel. So sa barrel, aabot ka dito ng 19 to 20k sa sleeve at saka doon sa liner. Ayan, so yung kanyang wood stock is Nara. Ayan, naubusan tayo ng iron wood, kaya Nara na lang ang ating nilagay sa kanyang unit. So ayan, so ito yung unit ni Sir, tapos na. So pag uwi ni Sir is pwede na natin tong ihatid sa kanya para ma-enjoy niya. Ayan, so PM nyo ako kung gusto nyo ring magpa-assemble ng ganito or yung pang-hunting lang. So, wait lang. So, ipakita ko sa inyo yung pang-hunting na unit. Sample lang. Wait lang, kukunin natin. Ayan, so meron pa tayo ditong isa na pang-hunting. Ayan. So, hammer type din siya. Ayan, swing type. Ayan, so naka-wood stock din siya. Ang kanyang wood stock is gawa ni Sir Ian Balbin. So, ang kanyang receiver is kay Bossing Warren pa rin. Ayan, so ang kanyang barrel SNB, gawa
Ang kanyang battle tank is soda tank. So ayan, kung nagtitipid kayo, pwede naman kayong gumamit ng soda tank. Ang soda tank kasi 0.6 liter, kaya malaki na rin yan. So mahaba din siya. Siya nga pala, ang soda tank is hindi siya ganun kataas ang kanyang hydro test. So ang kinakarga ko lang dito is 3K, 2.8 to 3K lang. So hindi na ako lumalampas doon kasi meron siyang hydro test na 250 bar. So yung 250 bar nasa around 3.6 to 3.8 siguro. Kaya hindi na ako lumalampas ng 3,000. And so naka SNB ang kanyang barrel. Medyo low cost yun compare doon sa FX. Kung panghunting lang naman is goods na yan. Ayan. So ang ganitong assembly, so kahit sabihin na nating hammer type lang kasi siya, it costs pa rin ng 30 to 35. So depende yun sa unit pa rin. So ito kasing receiver ni Sir Warren is CNC, kaya medyo mataas, pricey. Tapos naka Taiwan regulator tayo. So ang SNB mataas pa rin compare sa mga ibang locally made na presyo. Ang kanyang wood stock is mid-range ni Sir Ian. Ayan. So ganito sample ng panghunting hammer type. Ayan. So kung gusto niyo akong i-PM or gusto niyo magpa-assemble ng ganito is PM nyo lang ako sa messenger. Yung messenger ko is yung Yaj Velasco, or text nyo ako sa number ko na 0906-22400012. Ayan, so lalagay ko na lang dito sa video para makita nyo yung aking number. Ayan, so yun lang. Maraming salamat. God bless.